Alright, magandang gabi po sa inyong lahat. Nandito na naman tayo sa ating programang Nights of Prayer, gabi-gabi na kung saan tayo ay nagsisipon-tipon, nagsasama-sama, nagkakaroon ng programa sa ating Facebook page nito ng Wisdom of Life Global Family Center. Kumusta na ho kayo? Medyo nagkakaroon tayo ng konting problema dito sa atin pong live streaming nito. Hindi ko alam, siguro mahina ang signal o meron pang ibang mga dahilan bakit hindi ako makapag-share. Hindi ko pa mai-share ngayon dun sa mga regular na kung saan ako po ay nagsishare para ang ating programang ito ay maraming maabot. Alright? Kumusta na po kayong lahat dyan? Kumusta na ang aking mga kababayan? Kumusta na ang aking mga kaibigan? Kumusta na ang aking mga kamanggagawa? Kumusta na ang ating mga regular viewers ng ating programa na ito? Alright? Patuloy tayo na magpasalamat sa Panginoon sapagkat panibagong araw, panibagong gabi na ibinigay ng Panginoon upang tayo magkatipon-tipon, magkasama-sama. Alright, sa lahat ng ating mga viewers tonight, si Hermelin Cabal, Novi Redima, Madelo Joyce, Evita Tel, Ruth Bundok, magandang gabi po sa inyong lahat. Alright, so tuloy lang mo tayo, huwag kayong bibitaw sapagkat hindi kayo nagkamali ng inyong pinuntahan. If this is your first time to watch our program, I am Pastor Ding Brimbuela, the Senior Pastor of Wisdom of Life Global Family Center, and we are located here in GMA Cavite. Alright, so sa gabi na ito mga kapatid, tayo po ay patuloy na nag-iimbita sa lahat ng ating mga regular na viewers, patuloy niyong suportahan, samahan ang ating programang ito. Although medyo di ho namin alam ano ang dahilan, bakit hindi kami makapag-share, wala na rin yung watch party ng ating program na ito na parang nagpipigilan yung kanyang pagpunta doon sa mga dapat niyang puntahan. Pero magpapatuloy po rin tayo, right? So we thank God for the Hermelin Cabal for sharing our program, and of course Juan Fernando Brumbela who shared the program, Imelda De Leon liking our stream, and also matagal na yung isa na yun, si Delia Dangkalan. Alright, thank you for joining with us tonight. Okay, so tuloy lang po tayo mga minamahal, at sa oras na ito, katulad po ng dati, tayo po ay mananatili sa ating programang ito na sa loob ng isang oras, tayo po ay magtitipon-tipon, tayo po ay magsasama-sama. Meron tayong mga portion dito ng pagbati, portion na kung saan tayo ay bumabati sa ating mga kapatiran, kaibigan, kababayan na nagdiriwang ng kanilang birthday. Maaaring merong church anniversary or wedding anniversary. Alright, isulat lamang po ninyo ang mga pangalan nila kung nais nyo sila ay ating mabati sa ating programa na ito. At siyempre mga kapatid, ang ating palatuntunan ito ay walang itinataas na personalidad, walang organization, walang denomination. Alright, ang itinataas ng ating palatuntunan ito maliban sa dakilang pangalan ng ating Panginoong Jesucristo. At kami po na nasa ilalim po ng Wisdom of Life Global Family Center and at the same time ay connected sa AFC Philippines na pinangungunahan po ng aming Pastor Romel Guevara. Nais ko din pong i-announce na ang atin pong church, ang Wisdom of Life Global Family Center, at sa ilalim po ng leadership ni Pastor Romel Guevara dito sa Philippines, ang AFC Philippines, and then ang AFC Philippines po ay connected naman sa isang malaking gawain sa Brunei, one of the biggest Pentecostal church in Brunei, yung Agape Family Center. So ang amin pong Agape Family Center ay nag-join na sa World Assemblies of God. So lahat ng mga pastor na nasa ilalim po ng leadership ni Pastor Peter Chi ng Brunei ay automatic na papasailalim sa ministeryo ng Assemblies of God. Kaya ang inyo pong lingkod, Pastor Ding, at ang ilang pang mga pastor na nasa ilalim po ng AFC, automatic po kami po ay magiging kabahagi na din ng Assemblies of God. Alright? Yan, kaya bumabati kami sa lahat ng mga churches under the Assemblies of God. O kami po ay nagagalak na kami ay mapasama, alright, sa grupo ng Assemblies of God sa ilalim po ng pangunguna ng aming pong mahal na Pastor Romel Guevara.
Alright, at sa oras na ito, siyempre, batiin po natin ng 17, ano ba yan? 17, okay? Birthday si Althea Nicole Deo Gracias. Yes, magandang gabi. Ang isa sa aming mga kabataan na talaga namang ewan ko kung saan nagmana ng kagandahan. Buod ka na lang, hindi siya nanay. Alright. So, batiin natin yung ating mga kasama ngayong gabing ito. Yung iba po ay hindi ho namin nakikita. I'm sorry po kung hindi mabanggit, no? We have here Deo Gracias, Evita Tel, Noveredima, Hermelin Cabal, Madelo Joyce, Minerva Camilla, Luz Brimbuela, Delia Dangkalan, Almira Rivera, and Estela Maris Laron. Alright, at atin pong wini-welcome siyempre ang ating kaibigan Pastor, bagaman hindi kami palagi nagkikita, ang aking kaibigan Pastor Eddie Gualvez watching from Christ Covenant International Ministry of Cavite. Yan po ang ating kaibigan Pastor. Pastor Eddie Gualvez, kumusta na Pastor? Long time no here. Long time no see. Alright? Siyempre, nandiyan si G. Bautista, Eric Deo Gracias, ayan, si Pastor Eddie Gualvez, and Jen Obias. Magandang gabi po sa lahat. Alright? Ayan, nag-birthday na nga po ang aming mahal na kapatid at cute, manang-mana sa kanyang lola. Si, Althea Deo Gracias. Ayan, wala bang picture dyan. Alright? Alright. So, tuloy tayo mga kapatid, tuloy. At siyempre, patuloy din nating nire-request at hinihingin na sana po sa ating programang ito ay patuloy nyo po kaming i-subscribe, i-share, at i-like. Yan. Kung kayo po ay nakikita nyo po yung mga ganyang notification, mas maganda po kung makahingi kami sa inyo ng konting favor na ang ating program na ito ay patuloy nyo pong ma-share para mas marami ang maabot. Tulad ho ngayon na medyo nalimitahan ang aking pag-share, hindi ko po ma-share ang aking program na ito kasi I am included in one of the group. Okay, maraming mga grupo ako na kung saan ako po ay kasali, doon ko po isini-share ang ating program na ito. Pero sa ngayon ay hindi ho ako makapag-share, hindi ko alam kung bakit. Alright, anyway, tuloy pa din. Tuloy pa rin. Alright. At ganyan din po, siyempre, kung kayo naman ay merong yung YouTube channel, okay, yan. Paki-subscribe lamang po. Paki-subscribe lang din po ako sa aking channel na makikita niyo po doon ay yung Bishop Fernando Brimbuela. Yan, hanapin niyo lamang po yan. Bakit nagtatago yung aking subscribe. Tingnan natin. Ilabas natin. Okay. Ayaw pa rin. Okay. Tuloy natin. Ayan. I-subscribe nyo lamang po ako, no? Kung kayo ay mayroong mga YouTube channel. Yan. Hanapin nyo lamang po yung Bishop Fernando Brimbuela. Yan. Makikita nyo po yung aking ano ba ito yun? Subscribe. Hanapin nyo lang ako. Taka lang ho, at ako'y medyo nalilito na naman dito sa aking ginagawa. Ano, Gare? Ako'y nalito na naman. Subscribe button. Nakalock. Okay, tingnan natin. Ay, anyway, sige, di ba? Tuloy. Okay, so kung kayo po ay mayroong mga YouTube channel, yan, paki-subscribe lamang po ako para madagdagan po yung ating mga subscriber. And I pray na makabot ako ng 1,000 subscriber para ako po ay makapag live sa YouTube. Alright? Yan. So, salamat sa Panginoon sa lahat ng ating mga viewers at atin din pong siyempre wini-welcome at pinapasalamatan ng Panginoon kay Jacob Moya, and of course, we have Sister Nelia Moya. Alright, thank you, Clyde Nicasio Castillo for following our page. God bless you. G. Bulatao o G. Bautista, thank you for liking our program. And of course, Pastor Eddie Gualvez, thank you for liking our stream. And of course, ayan, nakatuko na nag-share na po si G. Bautista. Thank you for sharing our program. Good evening din po, Sister Weng Esperanza. Alright, so purihin ng Panginoon sa oras na ito. Muli, maraming pong salamat. Nawa sa
sa programang ito, lagi tayo mapagpala ng Panginoon. At talaga namang lagi na pagpapala. I remember last night, no, when God gave me the word na i-share, at talaga pong hindi aksidente talaga eh. That night, meron tayong isang viewer na talagang sabi niya, nasa pulisya, doon sa mga naibahagi ko. Okay? Ay, hindi ho aksidente yun. That simply means na talagang gusto ng Panginoon nyo, marinig mo yung mensahe yan. Okay? Okay. Yes. Alright. So, tayo ngayon ay dadako sa isang bahagi ng kung saan ay meron tayong mga testimony about prayer. And this time, it is coming from Audrey, a Christian blogger at Tuping Pione. Alright, because, Sister Nelia, because my strength is coming from the Lord. Amen. Alright, sabi niya, basahin natin tong testimony of answered prayer ni Audrey. Sabi niya ganito, before my son, I ended up miscarrying a baby. And it was incredibly hard. My husband was working overseas on a month-long project when I began to lose the baby. I had just started a new job. And even worse, my new job was right next to the lab and delivery unit at a hospital. I saw all the new moms and their newborns being wheeled out to go home. I don't tell you all of this to make you feel sorry for me, but only to let you know that it was a devastatingly hard time. It was such a time of uncertainty too. If I got pregnant again, would I lose the next baby? Would I ever have a baby of my own? Would I ever become a mom? Talagang mahirap nga namang isipin nyo na kapag minsan kang tawag doon, na nakunan, okay? Tapos yung asawa mo pa ay wala, di ba? Siyempre, natatakot ka na ngayon sa mga susunod na mangyayari kung ikaw ba'y makakapanganak pa, hindi na ba mauulit yung nangyayari, okay? Magiging nanay ka pa ba? Dahil nang una ay naranasan mo na magkaroon ka ng miscarriage. Now look at this. Sabi niya, I had to be patient and trust in God's will, even when I was hurting so much. I prayed a lot about it and we ended up visiting Israel over Christmas that year. I had felt such a close connection to the stories of the Bible I had always heard. Right? So yun, nasabi ng kanyang kwento ay talagang naging tawag doon, tinuruan yung kanyang pasensya at pagtitiwala sa Diyos, yung kalooban ng Diyos, although masakit yung nangyari. At sa kanyang pananalangin ay nakauwi sila sa isang pagkakataon, sabi ng kwento, na sila ay nagpunta ng Israel. Okay? At doon ay nakita niya yung parang nakita niya yung mga lugar na kung saan yung mga kwento na nasa Bible na palagi niyang naririnig. Okay, continue. I left a paper prayer request in the Western Wall or the Wailing Wall, asking for a healthy and happy baby if it was His will. When I got home, I found I was pregnant with my son. I'm now a mom of two, and I know that God answered my prayer. It's not necessary to go all the way to Israel to have a prayer answered. But in my case, I felt like I was on a spiritual journey. The best gift really are gift from above, and each day, I thank God for my children. God truly hears us and He can always give us peace beyond our earthly understanding. Call out to Him. Yeah, maganda yung kanyang testimony, di ba? Na natatakot na siya na baka magkaroon ulit ng miscarriage, okay, na makunan siya uli. And then yun, nanalangin lamang ang ating viewer na ito o ang ating testimony na ito na narinig natin. Pray siya, okay? At ayun ang nangyari. Pinagpala siya ng Panginoon, okay, dumating sa kanyang buhay yung isang sanggol. Yan. Kaya sabi niya, hindi mo naman kinakailangan magpunta ng Israel para matugon ng Diyos ang iyong panalangin. Pero sabi niya,
nagkaroon siya ng spiritual na journey sa mga pagkakataon at talagang yon tinugon ng Panginoon ang kanyang mga panalangin. Kaya ito, mamaya ipagpe-pray natin ito. Baka ngayong gabing ito, some of you are praying. Okay? Meron sa inyong mga matagal lang nananalangin ng mga sanggol. Matagal na kayong nangangarap na maging isang ganap na ina. Alright, mamaya isasama natin yan sa panalangin. Malay mo, ngayong gabing ito nakikinig ka, nanonood ka, at matagal mo nang ipinagpe-pray. Okay, na ikaw ay magkaroon ng anak. Panghawakan natin kung ano yung nangyari kay Audrey. Alright, ay ganun din mangyari sa iyo. Okay, kaya huwag kang bibitaw, lalo na kung ikaw ay nangangailangan ng prayer. Okay, welcome Cesar Reyes, ang aming Kuya Cesar, for following our page. Alright, thank you so much. Number 2. Yan na, madami na. Yan, nagdaapaso ka na. Ito na nga, ito na sinasabi ko. Alright, kasi po dito hindi ko nakikita. Second batch ng ating viewer tonight, let us welcome Lily Teresa Fernandez, Vivencia and Cesar Reyes, Anthony Ognita, ang aming Ate Corazon de la Rosa, Angelay. Alright, so good evening Ate Cora, God bless you. Anthony, good evening. Kuya Cesar, good evening. Shalom, shalom, shalom. Okay, let's go to number 2 na answered prayer. Okay, this time ang pamagat naman nito ay any size prayer matters. Any size prayer matters. Right? Basahin natin. 10 years ago, we moved 3 hours away. It was the farthest we had ever moved. And both my husband and I were feeling a little apprehensive about it all. We had moved due to my husband going back to college, with him trying to work and go to school, as well as having 3 young children. Our finances were very tight. I had been talking about how I was going to miss having a Walmart supercenter nearby and was praying to God about how we were going to afford groceries if I had to go to a regular supermarket. Then the next day, we stopped by the local Walmart to pick something up, and as we walked in, we saw a sign announcing that they would be converting to a supercenter soon. I was elated and relieved that our grocery bill would not increase. God had answered my prayer for cheap groceries. Then I was calling around trying to find doctors for all of us. I wanted to find a DO who had experience in both pediatrics and adults. I also wanted to find a male doctor for the boys and a female doctor for us girls. I found a male doctor and called to schedule some well-child visits for my boys. As I talked with the lady on the other line, I mentioned hoping to find a female DO, and she said, we actually have one starting here soon. She just isn't on our website yet, but I can schedule you with her if you would like. I was ecstatic. Here was another answered prayer from God. While this move had been scary, God was providing for us every step of the way. The answered prayers felt like confirmation that we were right where we were supposed to be. Our prayers don't have to be big and grand for God to answer. God answers even our simple prayers, like prayers for cheap groceries and a doctor. Coming from Colleen, a Christian blogger at Rest and Chaos. Wow! Oh, ang ganda naman yung kanyang Ang ganda ng kanyang testimony dito on how God answered her prayer. Okay, ano ba pinaka-prayer niya? She's praying for a cheap grocery and a doctor. And the Lord provided both. Alright? Ipinrovide ng Panginoon kung ano yung talagang panalangin niya, sigaw ng kanyang puso, yung gusto niyang mangyari. Alright? Talagang dito mapapansin nyo, no? Na kahit ang mga prayer na para bang imposible, natugunin ng Panginoon, kasi siyempre mo, ang prayer request, parang lumalabas dito, ang kanyang prayer request ay magkaroon ng grocery na mababa ang presyo. And lo and behold, di ba? Dito sabi ng kwento, ay, ayun, sinugo ng Panginoon. Alright?
At yun, binigyan siya ng isang supermarket sa malapit sa kanya at binigyan din siya ng doktor na kung saan ito ang kanyang panalangin. Alright, si Angela, now I know. Now I know. Si Ate Angel, kumusta na? Angel Ognita, long time no hear. Nasaan ka ba ngayon? Alright, kumusta na ba? Long time ha. Miss ka na din namin. Okay? Yan, kumusta ka dyan at tawa? Patuloy kang ingatan, samahan ng Panginoon kung saan ka man naroon. Salamat, Sister Nelia, for the info. Okay, God bless you. Okay, so yon. So dito, kita naman natin dito ha, simple lamang yung kanyang prayer. Ang kanyang prayer for cheap groceries. Yan. Parang ganyan, di ba? Parang lalabas yan. Pag magpe-pray ka, biglang may itatay yung supermarket sa tabi ng bahay mo. No? Diyos, hindi abot na abot mo na yung abot na abot mo na at madali ng puntahan. Yung tindahan na yun ay pinagpe-pray mo. Okay? Ganun talaga, no? Oh, yan. Alright? Yan, salamat ha. So mamaya, sasama natin sa prayer yan. Baka meron diyang mga nagpe-pray na yung kanyang budget. Ilipat natin sa ganong idea. Na yung kanyang budget ay very tight. Okay? Di, ang Diyos ay mag-provide ng lahat ng inyong mga pangangailangan. Alright. Number 3 na. Number 3. Punta natin tong number 3 na ito. Okay, ababagatay, better than expected answers. This one is coming from a certain Marilyn, a Christian blogger that keeps at home. Alright, ito yung kanyang praise report. Basahin natin ulit. When I read about your reader that had never heard how God still performed miracles today, I was saddened. Is this because we do not look for them? Or is it because we do not pray? In my own life, I have experienced many answered prayers. For one, I used to struggle with plantar fasciitis. Okay, ang hirap naman nun. I could hardly walk in the morning and going to chiropractors and doctors did not help. Okay? I did special stretching exercises and wore special shoes. Nothing seemed to make a lasting difference until I asked God to heal my foot. I asked in faith and knowing that if God wanted me to bear this a whole longer, I was willing. However, I also knew He heard my prayers. A couple of days later, dapat a couple, my pain was gone. Wow! I am forever thankful to God. In many other instances, when my husband and I have had a disagreement, I asked the Lord to reveal the truth to my husband. Often, a couple of hours or days later, my husband would share what he had realized. Also, God at times showed me that I was the one in the wrong. God does hear our prayers when we ask in faith. His answer might not always be what we are waiting to hear, but it usually will be even better than we expected. Alright? Okay, nawala ba ako? Alright? Yun. Kita nyo? Yung kanyang naranasan tugon ng Panginoon ay dalawa. Okay? Dalawa yung tinugon ng Panginoon sa kanya, yung pain doon sa kanyang paa at siyempre yung problema niya doon siyempre sa kanyang asawa na nagkaroon sila ng disagreement at sa kanyang panalangin, ayun, pinanalangin niya na i-reveal, ipahayag, ipakita ng Panginoon ang katotohanan sa kanyang asawa. Okay? Yan. At siyempre nakita natin ang ipinakita ng Diyos siyang mali. No? Parang gano'n, no? Masarap to doon sa mga nagpe-pray na akala niya ang kanyang asawa ang mali, nung pala siya pala ang lumalabas na mali. Okay? Kaya sana yun ay isama natin sa prayer. Maybe there are some viewers tonight, alright, na may problema sa ganyan. Okay? Maaaring may problema sa inyong relasyon sa mag-asawa. Okay? Yan. Ipagpe-pray natin yan namaya. Okay? Isasama natin yan sa prayer para maranasan nyo ang reconciliation, restoration galing sa ating Panginoon. So nakita nyo po, no?
yung iba't ibang mga kwento ng tugon ng Diyos sa kanilang mga panalangin at talagang makikita natin kung papaano ang Diyos ay talagang hanggang ngayon hindi po siya nagbabago. Tayo lamang ang nagbabago. Okay? Kaya kung kayo may problema sa inyong asawa, maybe babae, may problema ka sa iyong husband, may problema ka sa iyong wife, at sa palagay mo, ikaw ay iniisip mo na siya ang mali, yan, minsan baka ipakita sa atin ng Diyos na tayo pala ang mali. Alright, maganda yan para magkaroon ng restoration, magkaroon ng restitution, alright, muli ma-restore yung broken family, okay? Tandaan nyo palagi na sa huling panahon na ito, ang diablo ay gumagawa ng lahat ng paraan para masira at mawasak ang isang buong sambahayan, ang isang pamilya. Kaya patuloy lang tayo magtiwala sa Panginoon. There is nothing hard and impossible sa ating Panginoon. Okay? Welcome, Dolphy, Ali Budbud. Happy New Year too. Okay, Happy New Year, pare. Okay, pare, Happy New Year din. Alright, third batch natin. Nandito na po ang ating mga viewers. Si Gigi Basierto, Jeff T. Basierto, ang aking kumpare, Rodolfo Ali Budbud, and Sean Garcia. Alright, God bless you. Pagpalain kayong lahat ng Panginoon. Hindi ka pa rin makapag-share. Okay, God bless you. Yan, nakapag-share na pala tayo. Okay, Jeff T. Basierto, thank you for sharing our stream. God bless you. Alright, Eric Tio, gracias. Thank you for liking our stream. Ayan. Amen. Ayan, ulitin natin ha. Pray natin yan, no? Na minsan, kasi akala natin, merong ganun eh. Akala mo, kung ikaw ang lalaki, no? Iniisip mo yung asawa mo ang palpak, yung asawa mo ang mali, no? Ang asawa mo yung ang dapat baguhin ng Panginoon. Yung pala, ang gusto palang baguhin ng Panginoon ay ikaw muna. May ganyan no? May ganyan. Dito marami na tayong nakitang mga testimony na akala ng isa siya ang inaapi. Akala ng isa sa yung pinahihirapan, alright? Yung pala siya nagpapahirap sa sarili niya, no? Yun ang ating isama sa prayer. Kung merong mamaya na mga problemang ganyan, isama natin yan sa prayer. Alright? So, salamat sa Panginoon sa mga kwento na yan, mga praise report na yan, mga answered prayer na yan, makakatulong po yan. So, maraming salamat dito sa mga nagsishare ng kanilang mga answered prayer. Thank you, Minerva, for sharing our stream. God bless you. God bless you. Continue to share and subscribe and like or even tag our program, okay? Para mas marami ang maabot, mas marami ang makarinig ng buhay na salita ng ating Panginoon. Alright? Dako tayo ngayon sa isa pang portion ng ating program na ito. At ito ay ang pagbabahagi, pag-share ng Word of God. Kailangan natin siyempre ibahagi ang salita ng Panginoon. And this time, ito po ay galing sa aklat ng Bagong Tipan from John chapter 15 verse 15. Yan. Sayin natin na kung mapapansin po ninyo ay one verse lang ang ginagamit ko o kaya ang binabasa ko, ito ay para makatipid tayo sa oras, no? Kasi kung babasahin natin ang isang buong chapter, siyempre ubos ng oras kasi limitado ang oras natin. Okay, hanggang 8 o'clock. As much as possible, we want to end and finish the program exactly at 8 o'clock. May mga pagkakataong lumalampas ng konti. Alright. Okay, yan. Wala pa ako nakitang mga bago. Now, basahin natin ang John chapter 15, verse 15. Basahin natin, sabi ng Bible, and I am reading from the Amplified Version. I do not call you servants or slaves any longer, for the servant does not know what his master is doing or working out. But I have called you my friends, because I have made known to you everything that I have heard from my Father. I have revealed to you everything that I have learned, right, from Him. Yan, purihin ng Panginoon. Ang Diyos ang magpala sa kanyang salita. Pag-usapan natin mga kapatid, yung diin dito. Na dito sinasabi ng Bible, sinasabi ni Jesus sa kanyang mga disciples. Okay? Dinidiin niya dito na tinatawag niya ang kanyang mga disciples na mga kaibigan. Sabi niya, but I have called you my friends.
Okay? Naalala ko yung isang kwento no sa panahon ni Michelangelo. No, nung kasikatan niya, mayroong isang batang nagngangalang Raphael. Okay? Na itong Raphael na ito ay nakadestined maging successor niya. Okay? So, itong si Raphael ay inintroduce sa kanya na isang promising pupil. Okay? So, yung batang ito na si Raphael ay nagsimula sa kanya at ang mga duty na ibinibigay sa kanya ay yon paglilinis ng mga brass, pagpimix ng mga paint. Pero habang nadidevelop siya, no, yung qualities of exactness, punctuality, and sympathy, okay, he became entrusted with increasing responsibility until the master made him his friend and confidant. Okay? So, yun nga, dahil nga sa matagal na siya na naging katulong nitong si Michelangelo, na perfect niya, nandoon yung punctuality. Di ba? Yung hindi pagpapahuli. Nandoon yung sympathy. Okay? So, hanggang sa yung dati siya na ang kanyang trabaho ay maglinis lang ng brass, magmix ng paint. Okay? Kaya lang na-develop nga yung kanyang punctuality, na-develop yung kanyang sympathy, ay naging kinonsider siyang kaibigan ni Michelangelo. Alam niyo ba sa buhay natin ganun bilang mga mananampalataya? When we come to Christ, first, as redeemed from the slavery of Satan, to be His servant. Ang unang lapit natin sa Panginoon, ang unang paglilingkod natin, lalo nung tayo po ay makakilala sa Panginoon, we are His servant. And then, until finally, eventually, Jesus will call us His friend. Bakit? Ano bang meron? Ano ba ang tinuturo sa atin kung tayo'y tawagin ni Kristo bilang mga kaibigan? Why? Why we need to understand? Look at this. A friend will reveal himself. All the world may suppose that I know that it knows a famous man. Okay? Kahit na dumating yung pagkakataon na may mga tao na mga sikat, pag tinawag kang isang kaibigan, ano ibig sabihin nun? Siyempre ako, ina-expect ko to get closer to him and to hear from his lips items of confidential information. Ganon din sa Panginoon, mga kapatid. No? Nagmamanifest siya, Jesus is manifesting Himself to those who love Him and keep His word as He does not to the world. Alright? Sabi dito, a friend will reveal himself. Alam nyo, tayo bilang mga mananampalataya, tayo bilang mga slave at first ng ating Panginoon, but at the end of the story, we become His friend. Alam nyo, pag naging ganun ka-close ang ating relationship sa Panginoon, so we must be close to Him. We must keep His word. Okay? Doon yun. Ganun ang nagiging relasyon natin sa Panginoon. And of course, alam natin, no? We are expecting na pag tinawag mo kung kaibigan, tinawag kang kaibigan ng isang kilalang tao, sikat na tao, umaasa ka na ikaw maparapit sa kanya at makarinig ka sa kanya na ilang mga bagay na hindi dapat marinig at malaman ng iba, yung information na yun. So that's why the Bible tells us that Jesus called His disciples as friend. Why? Because a friend will reveal himself. Number 2, a friend will interest his friend in his undertakings. Okay? Para bang kay Kristo sa ating mga pagkakataong ito, no? Yung mga nagmamahal sa Kanya, okay? At yung mga mahal niya, okay? Kaya nilang makibahagi. Okay? Kaya niya na ibahagi yung honor na yun. Okay? Kaya ang gusto kong makita niyo ganito sa ating pinag-uusapan to, it is a great pleasure and delight to Him, Jesus, as it is for some loving soul to have the pleasure of working with that other twin soul to which it is attached. It is wonderful that Jesus is glad to have us
as His fellow workers. Okay? Parang, ang sarap naman pakinggan na tayo bilang mga mananampalataya ay kinikonsider ng ating Panginoong Heso Kristo na kanyang kapwa kamanggagawa. When it comes to the word evangelism, when it comes to the redemptive scheme, okay, it's an honor dapat na tayo ay mapabilang sa mga kamanggagawa, kapwa manggagawa ng ating Panginoong Yesus. Hindi lamang pala siya master natin, okay? Masarap na makita natin kung paano kinonsider ni Jesus ang kanyang mga disciples na kanyang mga kaibigan in the same way. Okay? Kaya ang kaibigan is interesado, okay, doon sa lahat ng kanyang ginagawa. Now, number 3, a friend will be interested in our failures and success. Okay? Pag merong mga umaaway sa atin, okay? Pag may mga pagkakataon na we fail, alam niyo ba na kahit bumagsak tayo, kahit na manghina tayo sa ating relasyon sa ating Panginoon, hanggang ngayon hindi nagbabago. He met us with the same tender affection. Hindi niya tayo iniiwanan, hindi niya tayo nilalayuan. Kaya lang siyempre dumarating din para bang he felt that sorry. Okay? Na pwede lang ready siya palagi na ipakita sa atin yung mga naging dahilan ng ating failure, and He is always there to encourage us to try again. Okay? Kaya ang kaibigan, masarap ito na mai-consider tayong kaibigan ng ating Panginoong Kristo, katulad ng ginawa niya sa kanyang mga disciple. Okay? If we stand on our ground, okay, He meets us as we come forth from the fight. Okay? Para bang nandyan siyang palagi to refresh us in our weariness, in our trials, in our problem, in our burden. He is always careful to heal any wound that we may have received. Alright? Ang kinin natin, kung paano sinabi ni Jesus na kanyang mga disipulo ay kinukonsider niyang mga kaibigan. Sana ito din ang maging prayer natin. No? Lalo tayong mapalapit kay Jesus. Lalo nating maranasan yung pagiging totoo na siya ay ating kaibigan. Interesado siya, kapatid, sa lahat ng ating failure at maging sa ating mga success. Kung meron man tayong nararanasang mga problema, kung meron man tayong nararanasang mga pagsubok, kung dumarating ng ating pananampalataya ay nanghihina at nanghihinawa na tayo, mga kapatid, He is always ready to refresh us. He is always eager to refresh us in our weariness. He is always careful to heal any wound that we may have received. Hallelujah! Yan ang masarap na kaibigan. Sa panahon ng iyong pangangailangan, nariyan siya. Okay? Kaya merong kanta, matagal na ito. Kanta pa ito nung panahon ng papuri. Nariyan ka sa sangang daang kinapatiran ko, parang nariyan ka. Okay? Totoo yan, mga kapatid. Ngayong gabing ito, kung ikaw ay isang mananampalataya, kung ikaw ay dati ng mananampalataya, dapat malampasan mo na yung idea na ikaw ay slave, hindi nawawala yon. Pero lumampas ko doon sa kaisipan, sapagkat hindi ka lamang slave, hindi ka lamang servant, you are with friendship, okay, kay Jesus. He is always the same. His love never wanes. Okay? Its manifestation are never remiss. It is not worthwhile to make every effort so that to keep His commandment that our entire abandonment to Him may induce His entire abandonment to us. Ibig sabihin ganito, okay? Hindi ka manghihinayang na ibigay mo ng todo-todo ang iyong tiwala sa Panginoon. Because kung nagawa mong ibigay ng todo-todo ang tiwala mo sa Panginoon, kinonsider mo siya bilang kaibigan, makinig kang mabuti, there is always a divine exchange. There is always a divine exchange. Ano ibig kong sabihin? Kung ikaw ay nagbibigay ng anumang bagay sa Panginoon, sa time, sa treasure, alright, sa talent, lahat ibinibigay mo sa Panginoon. Do you know that you cannot outgive God?
Yung ibinibigay mo sa Kanya ay tinutumbasan niya ito higit pa doon sa ibinibigay mo sa Kanya. Kaya kung may problema ka, bigay mo sa Kanya yan, okay, papaltan niya yan. Kung meron kang burden, kung meron kang karamdaman, pag ibinigay mo yung lahat ng tiwala mo sa Kanya, kapatid, hindi ka manghihinayang sapagkat ang Diyos na iyong pinaglilingkuran at pinaglagakan ng lahat ng iyong pangangailangan ay hindi ka iiwanan at hindi ka pababayaan. Amen? Kaya, let us pray na ngayong gabing ito ay lalong maging mas malapit sa atin. Lalong maging malapit tayo sa Panginoon. Lalo nating matutunang ibigin siya na parang personal nating kaibigan. At itago natin ang mga sarili natin doon sa kanyang presensya. Okay? Sana ay magkaroon tayo ng taste, ng desire na kung saan ay laging approved sa kanya. Let His love constrain us not to live unto ourselves but to His glory. Kung i-consider mo siya ngayong gabing ito, kaibigan, na iyong personal na kaibigan, at totally magtitiwala ka sa Panginoon, ngayong gabing ito, pwede mong maranasan ng himala, pwede mong maranasan ng pagpapala, pwede mong maranasan ng kagalingan. Ngayong gabing ito, pwede mong maranasan ng presensya ng Diyos ay binibigyan ka ng kaaliwan, binibigyan ka ng kalakasan, binibigyan ka ng lahat ng iyong pangangailangan. Kapatid, isipin mo ngayong gabing ito, kung meron kang kaibigan, okay, at ang iyong mga kaibigan yan ay iniwanan ka, pinabayaan ka, gusto kong sabihin sa iyo, si Jesus ay hindi kanya iiwanan. Si Jesus ay hindi kanya pababayaan. Kung meron kang karamdaman ngayong gabing ito, lalo siyang lumalapit sa iyo. If you are going to consider Him as your friend. Kaya di ba meron kanta, I am a friend of God. I am a friend of God. I am a friend of God. Okay? Di ba meron ganung kanta? Sana ngayong gabing ito, kaibigan. Sana ngayong gabing ito, kapatid, na nakikinig sa ating programang ito, narinig mo ang tinig nito. Uulitin ko po ulit. This is not an accident that you come and listen to my program. You are here because God appointed this evening, because God appointed this pastor to tell you and to reveal to you. Nang araw na ito ay tinakda ng Panginoon upang ma-realize mo na meron kang isang kaibigan, siya'y nagmamahal sa iyo. Ang problema mo lang ay hindi mo maipadama, hindi mo maibalik ang pagmamahal na ito ng Panginoon sa buhay mo. Kasi meron kang inaasahan, meron kang iniisip, meron kang binaglalaga ka ng pag-ibig mo na hindi mo mamamalayan na sa bandang muli yung pinaglalagaan mo ng tiwala mo, pag naglalaga mo ng pag-ibig mo, sa bandang huli iiwanan ka niya. But never when you are going to put all your trust kay Jesus, hindi ka iiwanan, hindi ka niya pababayan. Kung merong pinakamaganda na maging kaibigan, kung pwedeng merong pinaka-the best na pwedeng maging kaibigan, kaibiganin natin si Jesus. Let Him become our personal friend. And you will receive, kapatid. You will receive. Ano marireceive mo? Yung pagpapala na meron sa isang kaibigan. Ang kaibigang ito na si Jesus ay inire-reveal niya ang kanyang sarili sa iyo. Hindi siya nagtatago. He manifests Himself to those who love Him and keep His word. Alright? Kaya, kung yung salita ng Diyos ay itatago mo sa iyong puso, kung ang salita ng Panginoon, okay, ay magkakaroon ng malalim na bahagi sa iyong puso, kaibigan, ngayong umagang, ngayong gabing ito, pwedeng mag-manifest si Jesus sa buhay mo. Ang isang kaibigan ay interesado sa ano man yung mga ginagawa natin. Do you know that until now, Christ loved us so much. Okay? Christ loved us so much. Sa araw na ito, kung makikita mo lamang kung ano ang ginawa ni Jesus sa buhay mo, His redemptive work, alright? Namatay siya para sa atin. Alam nyo, interesado siya na dumating din ang panahon na
maging katuwang kanya sa pagbabahagi ng salita ng Panginoon. Maging fellow worker tayo ng Panginoon. Siguro ang sarap pakinggan. Alright? Hindi lang yun, uulitin ko ulit, a friend will be interested in our failures and success. Okay? Ang ating kaibigan ay interesado. Kaya kung meron kang problema, kung meron kang pangangailangan, kung meron kang karamdaman ngayong gabi, kaibigan, just say, Lord, let me be your friend. Can you be my friend? Alright? Pwede ba, Panginoon? Gusto ko tang maging kaibigan. Gusto kong i-reveal mo sa akin ang sarili mo. Gusto ko, Panginoon, na maging kamanggagawa mo ako, Panginoon. Gusto ko, Panginoon, na sa panahon ng aking pagsubok, sa panahon ng aking problema, sa panahon ng aking pangangailangan, Panginoon, ikaw ang the best na kaibigan na pwede kong makilala. Purihin ang Panginoon. Alright? So, salamat sa Diyos ngayong gabing ito. Siya ba iyong kaibigan na? Naranasan mo na ba siyang maging kaibigan? Pero bago ka maging tunay niyang kaibigan, magsimula ka muna bilang isang servant ng Panginoon. At pwede ka maging servant ng Panginoon kung hindi mo pa nararanasan sa bilang Panginoon at sariling tagapagligtas ng iyong buhay. Magsimula ka muna na ikaw ay kanyang iligtas sa iyong mga bagay na dapat na maunawaan. Kailangan natin ng kaligtasan. At kung ngayong gabing ito, nais mong tanggapin si Jesus sa iyong puso bilang Panginoon sa sariling tagapagligtas. Gusto mo siyang maging kaibigan. Gusto kitang samahan sa bayan o gusto kitang alalayan sa isang panalangin. Okay? Ito'y panalangin na kung saan pwede tayong lumapit sa Panginoon. Kung interesado ka, kaibigan, ngayong gabing ito, ano man ang ginagawa mo, pakibitiwan mo lang sandali. Itutok mo lang ang iyong oras sa oras na ito habang ako ay nananalangin. Gawin mong personal ang panalangin ito kung hindi mo pa siya ginagawang personal mong Panginoon bago siya maging personal mong kaibigan. Kung interesado ka ngayong gabing ito, tanggapin si Jesus at maranasan ng bagong buhay, maranasan ng ang pagkakaroon ng bagong puso, ang maranasan ang himala at kagalingan. Sumabay ka sa aking panalangin, gawin mong personal ang panalangin ito. Sabihin mo ganito, dakilang Diyos, sa oras na ito, ay tinatanggap ko si Jesus bilang Panginoon at sariling tagapagligtas. Ngayong gabi, ako'y naniniwala na ang kanyang kamatayan ay naging dahilan upang ako ay magkaroon ng buhay na walang hanggan. Panginoon, lumalapit ako sa iyo na isang makasalanan. Lumalapit ako sa iyo at nagsisisi at naniniwala na sa gabing ito, ang lahat ng aking mga kasalanan ay pinatawad mo na. At ako ay ibinibilang mo na kapamilya ng kaharian ng Diyos. Panginoon, marami pong salamat sa pagpapatawad mo. Marami pong salamat sa iyong ginawa sa buhay ko sa gabing ito. Marami pong salamat na ang aking pangalan ngayon ay nakasulat na sa aklat ng buhay. Maraming salamat. Kinikilala ko si Jesus sa gabing ito bilang aking Panginoon at sariling tagapagligtas. Amen. Ako na lang po manalangin sa inyo bago tayo mag-pray dito sa aking mga prayer request na ngayon ay narito sa akin. Father, in the name of Jesus, minsan pa, Panginoon, ay idinadalangin ko po sa iyo, Diyos, ang lahat ng mga ngayong gabi ito ay nagdesisyon na tanggapin ka bilang Panginoon at sariling tagapagligtas. Idinadalangin ko po ang Panginoon ang pagpapasimula ng pagkilos mo sa bawat buhay ng nakikinig at nagdesisyon ngayong gabi ito na ikaw ay gawing personal na Panginoon at susunod ay magiging personal ka ng kaibigan. Lord, salamat ngayong gabi ito. Ipatong mo po ang iyong mapagpala at mapaghimalang kamay, Panginoon, sa bawat isa na ngayon ay hindi nahiya na magdesisyong itaas ang kanyang kamay at sumabay sa panalangin ng pagtanggap. Salamat, Ama, ang papurit pagsamba ay palaging sa iyo. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ng iyong anak na si Jesus. Amen. Alright, purihin ng Panginoon. Dako tayo ngayon sa ating mga prayer request. Okay, ito yung mga prayer request na nandito pa rin na kagabi pa at sa mga ilang araw ay natatanggap na natin. Okay, mga prayer warriors, please join with me sa ating prayer ngayong gabing ito. Alright, baka meron tayong fourth batch.
Alright, dito sa ating fourth batch, welcome natin and appreciate Lea Rossini, Evangeline Balauro, Julieta Publico, Jovelyn Zoleta, and Ate Angelita Vergara. Alright, thank you for watching and joining with us tonight. Alright, dako tayo sa ating mga prayer and we have prayer request from Julieta Publico and Chi Bulataw and one prayer request from Ate Angelita Ate Lita Vergara. Alright, manalangin po tayo. Aming Diyos, sa gabing ito, Panginoon, kami po'y sama-samang dumudulog sa iyo at patuloy namin dinadalangin, Panginoon, ang complete healing, physical and spiritual kay Sherman Hias. Lord, idinadalangin po namin, Panginoon, ang iyong mapagpala at mapaghimalang kamay ay dumadaloy, Panginoon, sa buhay ni Sherman Hias upang tanggapin ang iyong pagpapalang physical at pagpapalang spiritual. Lord, idinadalangin ko rin pong patuloy, Panginoon, ang husband ni Hitomi Enrera. Lord, idinadalangin namin ang healing and financial assistance para sa kanya, Panginoon. Walang imposible sa iyo, Panginoon. Kaya mong gumawa ng mga bagay na hindi namin kayang gawin, Panginoon. Lord, idinadalangin ko din po, O Diyos, ang prayer request ni Evangeline Balauro, Panginoon, para sa kanyang wanugang na may ubo. Lord, inaangkin po namin ngayong gabing ito ang iyong kagalingan din para sa kanya, Panginoon. Kaya din, Lord, yung prayer request ni Juliet Publico na magkaroon ng pagkakaisa yung kanyang mga kapatid at mawala ang samaan ng loob, Panginoon, sa bawat isa. Lord, I pray na ikaw nga po ang mamagitan, Panginoon, sa bawat isa sa kanila. Lord, yung prayer request pa din ni G. Bulataw na patuloy na kagalingan para sa kapatid niya na nagme-memory loss dahil sa pagtaas ng sugar. Lord, salamat. Nakin po namin, aming Diyos, ang patuloy na pagpapala mo po, Panginoon, para sa kanya. Ang patuloy din po, Diyos, na recovery para kay Jenna Donaire na may heart enlargement. Healing and recovery, Panginoon, para kay Jun Salonga, Tatay Frederick Tolentino, Tatay Ursal, Tatay Doro, and Nanay Linda. Lord, inangkin po namin, aming Diyos, ang patuloy mo pong pagpapala sa bawat isa. Kay Sister Monina, Lord, prayer namin na patuloy na palaguin mo ang nakanyang naumpisahang negosyo. Lord, salamat din po. Patuloy namin idinadalangin ang kahilingan din po, Panginoon, ni Sister Raquel Alitagtag, ang continuous healing para sa kanyang nanay, ang continuous healing at complete healing para kay Rick Tinya. Lord, pagpalain mo po, Panginoon, yung prayer request ni Gemma Salvalion para sa pamangkin niya na may butas sa puso, si Terdy, at ang kapatid niya na nalulong sa alak na si Eng Medyo at si Faith dahil sumasakit ang kanyang ulo. Lord, salamat. Ngayong gabi po ay inaangkin na po namin, Panginoon, ang iyong pagpapala. Right now, Father, we claim and agree together in our prayer, Lord God, because we are a group of people praying, Lord God. We have prayer warriors and intercessors tonight praying for all of these prayer requests, Lord. We also pray, Lord, even for Kuya Cesar and Ate Baby. Father, we continue to pray and intercede, Lord, in behalf of them, Lord. Continue to extend forth your miraculous hand upon them, Lord, so that tonight, Lord, they will receive your supernatural breakthrough. They will receive your healing, Lord. They will receive, Lord God, hallelujah, your financial breakthrough, spiritual breakthrough, material breakthrough, Father, in the name of Jesus. Lord, patuloy din namin idinadalangin sa iyo, Panginoon, ang lahat ng mga nakikinig, Panginoon. I may not be able to mention their names one by one, but I do believe, Lord, as I mention and declare all of this prayer, God, I pray that tonight, Lord, lahat ng mga narito ngayon na nakikinig at naririnig ang panalangin ito, Panginoon. Tonight, Lord, I declare physical blessing, material blessing, spiritual blessing, and financial blessing to all those watching tonight and watching and listening this prayer. Father, extend your miraculous hand upon them and let them receive your supernatural breakthrough in the name of Jesus. Lord, we thank you. And Lord, so Lord, we continue to intercede in behalf of every man and women of God, all the pastors, evangelists, missionary, apostles, bishop, Lord, all over the Philippines, all over the continent, Lord. I do declare tonight, Lord, that you are going to extend to them your physical blessing, material blessing, spiritual blessing,
and financial blessing, Lord. Salamat ngayong gabing ito, Panginoon. Walang bagay na hindi mo kayang gawin, Panginoon. Walang bagay na mahirap para sa iyo, Panginoon. Salamat, aming Diyos. Niluluwalhati ka namin. Pinasasalamatan ka namin. Salamat, aming Diyos. Patuloy din namin idinudulog sa iyo ang aming bayan, ang General Mariano Alvarez, Panginoon, ang aming pong acting mayor, ang aming acting vice mayor, Lord, ang aming mga konsehal ng bayan, ang lahat ng kapitan ng barangay sa buong Gregoria, sa buong General Mariano Alvarez, Panginoon, lalo na po ang mga kapitan ng barangay sa Metro San Jose, Panginoon, ang aming Kapitan Gusar, Kapitan Alday, Kapitan Llames, Kapitan Tuatis, maging ang aming Kapitan Suarez, Lord, pagpalain mo po ang bawat isa sa kanila, Panginoon. Pinupuri ka namin, Lord, pinapasalamatan ka namin, maging sa kagalingan sa lahat ng mga COVID patient, Lord, all over the Philippines, all over the world. We pray, Lord, and continue to intercede, Lord, in behalf of every person watching tonight, Lord. I do declare, Father God, that you are going to touch them, Lord. Ngayong gabing ito, Panginoon, yung aming mga kapatiran, O Diyos, na hindi nagkakaanak, Panginoon. Lord, in the name of Jesus, sino man sila ngayong gabing ito, Panginoon, I pray that you are going to clean or cleanse their womb, Lord God, and let the baby, a bouncing baby, a healthy baby, be inserted by the power of the Holy Ghost, Lord, in every womb right now, Lord, in Jesus' mighty name. Lord, lahat ng may mga karamdaman, Panginoon, lahat ng may mga problema sa kanilang mga asawa, Panginoon, in the name that is above every name, Lord, we pray, Lord, for a relationship na i-restore mo, Panginoon. I pray, Lord, that you are going to reveal to every person na ang iniisip niya, Panginoon, ay siya ang tama. Lord, I pray kung anuman ang mga nangyayari, I pray, Father God, that tonight, you are going to restore a broken marriage, a broken relationship, Lord, in Jesus' name. Thank you so much, Lord. Salamat, aming Diyos. Alam namin, Panginoon, ngayong gabing ito, may mga nangangailangan ng pagpapalang pinansyal. Lord, ngayong gabing ito, I can feel it, Father God, that people are praying for financial blessing. Kapatid, kung sino man ikaw, pagpalain ka ng Panginoon. Lord, ngayong gabing ito, I can see that there are so many people who are in need of healing tonight, in need of miracle. They thought, Lord God, na wala na silang pag-asa. Kapatid, wag kang mawala ng pag-asa. Don't give up. God is not yet done with you. As long as you are still alive, God has a plan and purpose in your life. Receive it now in Jesus' mighty name. Sa mga kamanggagawa kong pastor, don't quit in the ministry. Don't give up in the ministry. As long as you are still alive, God is not done yet with you. I speak forth blessing, Panginoon, sa bawat mga pastor, sa bawat mga manggagawa, sa bawat mga simbahan, Panginoon, in Jesus' mighty name. Thank you so much, Lord. I pray and I declare tonight of your supernatural breakthrough to every homes, every family, every individual right now watching this program. Thank you so much, Lord. This is my prayer in Jesus' name. Amen and amen. Alright, muli marami pong salamat. Pagpalain tayong lahat ng ating Panginoon. At siyempre, pasalamatan natin si Gia Maxine for liking our stream, Lalo Bahel for liking our stream, and Dodong Rolly Lasida following our page. God bless you. God bless you, kapatid. God bless you. Alright? So, ayan. Pinagpala na kayo ng Panginoon. Amen? Yung mga hindi nagkakanak, ang kininahuni nyo. Bukas makalawa. Okay, go to the doctor and have a pregnancy test or frog test. Alright? There is a baby inside. Hallelujah. Amen. Alright, dako tayo sa ating mga announcement and advertisement. At patuloy natin ina-advertise. Alright, by the way, yan, nabanggit ko na pala ito. Okay, also we'd like to acknowledge, by the way, Crisanto, Gloria, Presi Kapilitan, Brian Fernandez, Dodong Lasida, Lalo Bael, Marshall Zoe, and Gia Maxine. May the good Lord continue to shower you with His bounty blessings. Alright? Yan. So, tuloy tayo mga kapatid sa food venture na ito na binabanggit ko sa inyo. Kung kayo po ay nais na may magluto sa inyong mga handaan, why don't you try and contact that number? Nandiyan din siyempre ang YBN, Your Bradley Neighbor.
Okay? Ang affordable housing investment is Sister Novi Redima. Just contact the number if you are interested. Okay? Nandyan din siyempre ang Four Wings Aviary and Pet Shop. Kung kayo ay interesado na makabili, mayroon kayong mga inahanap na kusot or mga kulungan para sa inyong mga alagang ibon, look for Ruth and Althea Diograsa sa number on your screen. Of course, we have Ali Siberia Cafe. Okay? Contact the number na nandyan po sa inyong screen. Ang Williams Tulingan, ng Hari ng Tulingan. Nandyan din ang Laban OFW Challenge. Okay? Kung kayo ay interesado na maunawaan po ninyo yung kanilang mga advocacy when it comes to your money, mindset, business, relationships, and health, God bless you. Just contact Juliet Publico. Alright, nandyan din ang Blue River para sa kanilang serbisyo, sa kanilang tubig. Kung nais nyo pong makatikim ng kanilang serbisyo sa tubig nito, why don't you just simply dial the number on your screen. Nandyan din ang Hallelujah Rab, okay? So, kung meron kayong mga muscle pain, may sakit ng ulo, okay, may konting ubo, at yun, sipon, just rub nyo lang mo yan at mapapasigaw ka talaga ng praise the Lord. Alright? Yan. Yan. Kontakin nyo din si Juliet Publico doon sa number na yan. That is her WhatsApp number. At siya po ay willing mag-assist sa inyo on how you can be franchisee ng Siopaw King and Siomai King. Alright? At yan din siyempre yung aking mga kaibigan, si Alden, si Maine. Tagal na kami hindi nakikita. Alright, meron din sila mga ini-endorse. Just contact Juliet Publico para maintindihan niyo yung mga bagay na ina-advertise ng mga kaibigan kong ito. Marie Cartura para sa kanyang One Opti lifestyle. Kung narinig niyo na po yung One Opti and you're coming from Batangas o area na malapit dyan, nandyan po yung number ng screen na pwede nyong kontakin. Alright? So, siyempre, natutuwa tayo na makarinig ng mga patotoo, mga suggestions, inquiries, or even prayer requests. Kung hindi pa kayo, kung nais nyo pong ibahagi o ibigay sa amin ang inyong mga prayer requests, kontakin nyo lamang kami sa ating Facebook page na yan, Wisdom of Life Global Family Center. Pero kung mas nais nyo na makausap tayo, you can contact me dito sa numbers na ito on your screen. Alright, if you need prayer and counseling, just contact and look for that number. And if the Lord is telling your heart, alright, para suportahan at pagpalain ang ating ministeryong ito upang lalong dumaloy sa inyo ang pagpapala ng Panginoon, okay, you can contact us if you want to support and give and donate something, especially we are also involved in jail ministry and senior citizens ministry. Kung kayo po ay nagnanais na magbahagi ng inyong mga pagpapala para sa senior, sa jail ministry, just let us know. Alright? So, yan po yung mga numbers na pwede ninyong kontakin. Purihin ang Panginoon. Alright? And also, in behalf of all the, SPT and pastoral staff, nagpapasalamat tayo sa Panginoon sa naging tagumpay ng aming strategic planning and team building. At siyempre, pinapasalamatan din natin ng Panginoon sa buhay ni Sister Sally Matencio for allowing us to use her event place. Okay? At salamat sa Panginoon. Of course, we would like to thank God for the life of Sister Hermy Cabal, okay, for providing us that very nice and delicious food. May the good Lord continue to bless you, Sister Hermy. Alright? Ayan, dumating na naman tayo sa ating pagtatapos. Kung merong pasimula, palaging merong pagtatapos. At uulitin ko po ulit, bago tayo mag-iwa-iwalay, kung kaninang maghapon at kahapon ay meron kayong mga nakaharap na mga problema, okay? Ngayong gabi, bago kayo matulog, tapusin nyo na po yon. Kalimutan ng lahat yun. Hindi na yan may babalik. At kung kayo naman ay namumroblema bukas, maaaring mayroon kayong mga problemang pinansyal, material, pisikal, kayo ay mga bilyonaryo. Why I say bilyonaryo? Meron kayong bill sa Meralco, bill sa tubig, bill sa telepono, o lahat ng bill. So you are a billionaire. Alright? Bukas nyo na po yun isipin. Bukas nyo na yun problemahin. Alright? Pag nagising na kayo. Pag hindi na kayo nagising, yun lang. Kaya, mas magandang matulog na lang ng mahimbing.
Okay, yung problema bukas, bukas nyo pa rin, bukas nyo na yun problemahin. Alright, purihin ang Panginoon. Okay, muli, sa gabing ito, nagpapasalamat tayo sa Panginoon. Thank you din siyempre sa aking napakasipag at mabilis kumilos na assistant natin. Thank you, Sister Daisy Basieto. Yan yung mga nasa likod ng programa natin ito. At yung ating mga prayer warriors at mga intercessors. Alright? Bye-bye. Pagpalain kayong lahat ng Panginoon. God bless you all. Kami ay luluhod at sa iyo ay sasamba. Kami ay iyong diringgin at ang bayang ito'y iyong pagagalingin. Ulan ng pagpapala, ulan ng pagpapala, ulan ng pagpapala sa bayang ito, Diyos. Ulan ng pagpapala, ulan ng pagpapala, ulan ng pagpapala sa bayang ito, Diyos. O Diyos, sa iyong kabutihan kami ngayon, iyong bayan, pinili at inalagaan, pagsamba sa iyo'y walang hanggan. Ulan ng pagpapala, ulan ng pagpapala, ulan ng pagpapala sa bayang ito, Diyos. Ulan ng pagpapala, ulan ng pagpapala, ulan ng pagpapala sa bayang ito, Diyos. O Diyos, kami ngayon nagkakaisa upang sumamba, pasalamatan ka. Isang puso, isang layunin sa bayang ito, ikaw ang purihin. Ulan ng pagpapala, ulan ng pagpapala, ulan ng pagpapala sa bayang ito, Diyos. Ulan ng pagpapala, ulan ng pagpapala, ulan ng pagpapala sa bayang ito, Diyos. O Diyos, la 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 la, la 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 la, la 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 la. Purihin ang Diyos, purihin ang Diyos, la 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 la, la 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 la, la 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 la. Purihin ang Diyos, ulan ng pagpapala, ulan ng pagpapala, ulan ng pagpapala sa